March 17, 2025, nakatanggap ang resibo ng isang nakababakalang mensahe. Ang reklamo ng 50 taong gulang na si Tonyo, hindi niya tunay na pangalan. Pinagsamantalakan daw ng isang lalaki ang 2 menor de edad. Ang mga biktima, anak ng pamangkin niyang isang person with disability o PWD. Nangyari ka ako yun, sabi ko, gano'n nakatagal yan? At saka ilang beses na? Sabi niyan, matagal na po, grade 3 pa po ata ako. Ay, ilang beses? Maraming beses na po, sabi gano'n. Nagsimula raw ang lahat noong March 14, 2025 nang mapansin ni Tonyo na lumalaki ang tiyan ng 14 na taong gulang na apo niyang si Rhea, hindi niya tunay na pangalan. Hindi rin nila alam, kaya lang nalaman nila nung nagbabago yung shape ng katawan ng bata. Sinabi niya sa nanay niya na, nanay, tingnan mo yung anak ni sabi gano'n, parang buntis. Dahil person with disability at hirap sa pag-intindi ang ina ng dalagita, pinanong ni Tonyo ang 11 taong gulang na kapatid ni Rhea na si Nika kung may nalalaman siya. Ayaw pa rin umamin ng bata. Tapos, ang nagkwento, yung kapatid. Una, hindi niya inaamin na kasali siya, pati siya, biktima. Lumilang pa doon ng ilang oras, tapos sinabi sa pisang pamangkin ko na, pati ako din, tita. Sinalbahe din ako. Nang ipa-pregnancy test nila si Rhea, dito na nakumpirma na nagdadalang tao nga ang dalagita. Ito po yung isang PT. Piniti ko po yung pamangkin ko. Dahil kasi nakikita ko kasi na iba yung hugis ng katawan niya. Hindi naman taba eh. Kaya ang ginawa ko, bumili ako ng PT. Piniti ko siya at nagtulain siya. Ang pagkumpirma sa pagbubuntis ni Rhea, nasundan na raw ng iba pang nakababakalang revelasyon tungkol sa tunay na sinapit ng dalagita. Ang itinuturong ng molestya raw kay Rhea, ang kapitbahay nilang kung tawagin ay Ninong. Sa nagdaang mga taon, panay alok daw nito ng pagkain at iba't ibang ayuda sa pamilya. Pero ang pagmamagandang loob ng pinagkatiwalaan nilang Ninong, may kapalit daw palang pananamantala sa kanilang kamusmusan. Ang salita ng pamangkin kong 11 years old, ang sabi niya, dati pa ginagawa sa kanila, noong nakaraan taon pa. Pinagbasihan ko yung ultrasound niya, tsaka noong nakaraan taon. March 19, 2025, nagtungo ang tiyaki ng mga bata na si Rona sa police station at kanilang barangay hall para magpa-blotter. Nagpunta po sila dito, tapos sinasama na po nila yung isang nangangalang na siya rin din pong gumalaw doon sa 14 years old, pinabuntes. Kinwento po nila yung buong pangyayari, kung ano po yung naganap sa kanila, simula-simula. Inilahad sa reklamo na pinagsamantalahan daw ng kapitbahay na si Jaime, sina Rhea at Nika, hindi nila mga tunay na pangalan. Napakasakit po. Dahil po sa ginawa nila sa pamangkin ko, gusto ko talaga makulong talaga siya. Gusto ko nga habang buhay siyang makulong. Hanggang saan doon na siya mamatay sa ginawa niya sa pamangkin ko. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel